Mic test. Hello. Good morning and happy Sabbath mga kaigsuunan. Thank you so much sa maanindot nga mensahe sa awit nga gihatag sa atong mga kabataan, no? Happy kayo ko kay ang mga kabataan diri sa Baan Church is dasig kaayo. Amen? Oy, dasig gid niya. Naka-appeal pa gito akong mga anak didto. Akong gihangyo si In sa pagkuan wala man ning connect akong laptop. Wala diri. Akong notes na diri. So karon mga kaigsuonan, it's my privilege nga makaistorya sa inyo for how many years nga nakalabay. So maka-remember ko murag dalaga pa ko nga naka-speak dinhiya sa Baan Church, then karon is kuan gihapon kanang tigulang na oy, tigulang na. And mga kaigsuonan, kani nga bahin is pinaabra ra pud ni nga gihatag sa kuha. Din dili ko makabalibad kay ngano kung mobalibad ko basig mahiubos unya ba. Nya dili na ta pansinon. Bitaw mga kaigsuonan gihatag ni Francis Inar sa kuha kay children's daw. And nagsige kog balibad gyud. Ngano man wala na jud koy wali-wali dito sa among simbahan mga kaigsuonan. Wala na ko'y wali-wali dito kay nagsalig na lang yun mi dito sa among mga elders. Then ang kami, nagsiting pretty na lang yun mi. And for how many years dito mga kaigsuunan, samtang ko dito sa among church, sa Pantukan Central Church, kanang murag nakahinumdum ko, nakawali ko og vesper or midweek. Murag kaduha ra gyud. Wala pa jud ko nakawali og divine. Diri apa jud mga kaigsuonan. So niana ko kang inin, makabalo ba ko kumuwali no? Kay makita biya ko ani siya magwali siya murag masiga jud ako mata ganahan kay kuba niya. Kanang ingon ko nga halak nindutan inin mawali o niya. Dili lagi na ko na kaya ang akong i-compare ang akong self sa iya ha mga kaigsuonan. Murag layo ra jud. So bear with me. Kay ang atong mensahe karon mga kaigsuonan is kanang sa ato gihapong stewardship. Uy, stewardship. Dili ni basta-basta kay mga stewardship promoter biya ni akong atubang karon, pero lahi ni mga kaigsuonan nga stewardship. So, ang ako ang pagadalhon karon mga kaigsuonan kay tungod Children's Day karon dinhi sa Baan or ang Children's Department ang maoy magdala sa atong programa karon nga Sabado. So akong gipili ang mensahe tungod og alang para sa atong mga kabataan ug kini nga mensahe mga kaigsuonan para gyud sa atong mga ginikanan. Hands up daw mga ginikanan derebe. Uy, murag halos-halos tanan ginikanan. Hands up daw ang mga kabataan, mga anak. Oy, hello, happy Sabbath. So raising children to grow more like Jesus. Amen, mga kaigsuonan. Murag gumahuman na ta ni kay ni amen na jud mo. So, ang akong text nga gipili mao ning naa sa Lucas 2:52 nagaingon, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa atong pagampo. Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful Sabbath morning. Dear Lord, we are asking your guidance with the Holy Spirit as I'm going to speak your words today. In Jesus' name I pray. Amen.
So mga kaigsuunan, ang uban sa inyo ha, nakailag yun sa mua nga nagtubo mi dinhi nga church. Dinhi nga church nakailag yun sila Auntie Erna, sila Nanay Merlita, napag yun sila pero daghan na pud kaayo nga ako nakita karon nga bag-o sa akong mga pananaw. So praise God mga kaigsuunan, kaya ang atong church dinhi sa Baan Church is nagtubo. So, naay 4 ways to raise your children to be more like Jesus. Ako mahinumduman sa akong mga ginikanan no, nagpasalamat po ko sa ilang mama ug papa nga kaming 7 kabuok. Ilahag yun ming gipaningkamutan nga ma-raise nga to be more like Jesus. So naiupat ka mga ways mga kaigsuunan. Number 1, dali ra kay niya ako mensahe karon bidaw. Hala, ma-pressure mo ko sa atong time. Tama na atong time dire ako yasam. Okay, mga 15 minutes na siguro yun eh. 4 ways to raise your children to be more like Jesus. Number 1, grow in wisdom. Ano sa itong number 1? Grow in wisdom. Teach them to think like Christ. Giingon din niya sa Proverbs 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kahadlok diha sa Ginoo maoy sinugdanan sa kaalam. So asa man ni magsugod mga kaigsuunan? Asa man ni magsugod? Dito na ba sa eskwelahan? Sa balay. Mga kaigsuunan, maluoy mo sa among mga teachers. Grabe gyud ang kahago ining magdisiplina sa mga bata nga wala na disiplina daan sa balay. Kami nga mga teachers mo oy mahago og disiplina pertig yung hagua. Mailhan gyud nako mga kaigsuonan. Nganuman wala gyud maayong pamatasan. Mo ginang number 1. So ang pinakauna di ay ang kahadlok sa Ginoo. Giingon diri, parents can help children grow in wisdom by, unsaon man, teaching scripture at home. Okay. So, nag-worship man gyud ta kada gabi, kada buntag no. So, that's the time nga atong matudluan ang atong mga anak sa scriptures. So, makaremember ko nila mama sa una nga, tudluan jud mig memory verse. Tudluan mig wali. O tulo na migwali pila pa edad namo adto ma? 4 years old. Nanami mga wali mga kaigsuonan. And akong manghod kini si Aloy ug si Inin. Nahapon ni sila wali. I don't know kinsay nakadungog sa wali nila nga naay English naay Bisaya, naay translator. Oh, si Inin ang mo Bisaya, si Aloy maoy English. 4 years old si Aloy adto. Nya si in kay 3. So ma-amaze yung ka mga kaigsuunan. Then makakuan ko ba maibog ko kay ang akong time, akong mga bata makaigsuunan. Lisod na gyud kaayo nako matudluan og wali sa balay kay tungod sa kabisi. Humaibog ko ni Bimbim kay gitudluan ni Bimbim ang duha sa iyahang kaning voice niya og kanang ingato ba translate nga message. Hala kanindot paminawon. Ipadayon gyud to Bem. Kay nindot kay naman pero wala na dayon kay wala na memorize pero at least baka nang nasugdan ipadayon gyud to. So teaching them kung mag-leksyon ta sa balay mga kaigsuonan, maminaw ba tong mga bata? Ini kagabi Ha? Maminaw ba mo mga bata sa leksyon sa mama ug papa? Dili no? So unsa may buhaton nato parents? Gamiton na to ang atong mga Bible stories, mga Bible friends, aron maminaw sila. Then kita, maghimo taog atong kaugalingon nga time nga mo study sa ato ang lesson. I-prioritize na to sila. Kay gagmay pa man. Pero inigabot anag mga high school, dili na pod. Kay kabalo naman na sila mo sabot. Next, helping them process life through a biblical lens. So atong ihatag ang example sa mga kinabuhi sa mga tao or mga Bible characters like Noah, Joseph, David.
Ing ana mga kaigsunan. Encouraging curiosity and critical thinking, guiding, not just correcting. So maigo pug kuan ni usahay. Kay sige ra ko og correct. Sige ra ko correct pero walay guide. Unsa man ang guiding mga kaigsunan? Ay ka nga, panghugas ditog plato. Kani akong anak nga lalaki, hugas og plato, hugas. Magbagutbot. Mga bata karon suguon magbagutbot. Kay nga naman, wala man ni mo gi-guide. Pangabot ito. Nganong naa pa man ni kuan, nganong wala pa man eh. Kay nga naman, wala na to nagayran. So it means, manghugas og plato, kamong duha pang hugas mog plato. Kay aron kabalo siya, aing anion di ay pag-process. Dapat kaduha day banlawan, dapat katulo day banlawan para wa nay sabon. O di ba kamong duha, panilhig o ing anion pagsilhig. Dili kay unsa maning sinilhigan ninyo, naa pa may kadaggan bay nangabili na ni. Kay nganoman wala man nimo sila gi-guide sa ilang mga trabahoon. So ing ana mga kaigsoon no. Unsa tong number 1? Unsa tong number 1? Grow in wisdom. So bantay-bantay mo kay mag-quiz ra ba ko. Nganong ako inyohang gipahatag ani ron. So let's go to number 2. Grow in stature. Steward their physical and emotional health. So kani ato mga kabataan, steward ta ani mga kaigsuonan. Mo ni akong giingon ganina. Kita maoy gipiyalan sa atong mga kabataan kaning mga tagabaan hawd na biya kay ni sa stewardship no maulaw biya kuhanin nila. Kay mga bisag-asa na ni abot na ni international. Grabe no, pero ang ato pong dili pud nato kalimtan mga kaigsuonan, ang atong mga kabataan gipiyal ni sa Ginoo sa atoa. So si Jesus ning tubo siya physically, and that includes growing in self-control, discipline, and emotional maturity. Nitubo siya nga naay disiplinado, naay self-control. Kasagaran ba ma-stress ko sa akong mga anak kay murag lahi naman ng mga bata karon oy. Kanang murag mo sukol na sa imuha. Walay self-control. Unsaon ang pagdalaan ni mga kaigsuonan? Iampo gyud ni nato kada gabi. Buntag o gabi o kung mahimo pa lang alas 12 sa tungang gabi, muluhod ta og atong iampo atong mga anak karon kay lahi na ni nga generation. Unsa na ni sila nga generation? Generation Z, napoy generation Alpha. Lahi na. Dili na kayo ta makasabot kung dili ta mo dig in deeper. Unsa man ni sila nga generation? Lahi na sila sa atoa. So, dili nato kalimtan ang pag-ampo alang sa ilaha. Emotional health. Kasagaran karon mga kaigsunan, teenagers na anay mga daghan nga mga teenagers nga ga-suicide. Dito lang sa amoa Davao Dapit. Nay among kuan kauban ra gyud dito sa amo ang barangay. Nakapangutana pagyud ko, SDA ba ning bata? Kay nga naman SDA man ang ihang mga kaparintihan, dili di ay. Iyahang mga aunties, mga SDA, pero kato sila nga family dili. Grabe, nakahimo siyag ing ato. Kay nga naman, wala man sila nagayran sa ilang mga emotions. So, we're going to connect to our children every night. Pag matulog na sila, say good night, I love you. Nakoy nadunggan pod nga diha sa Facebook. Usa siya ka speaker. Ni ana siya nga. Kani daw atong mga bata, maulaw-ulaw naman ni sila. Maning mga grade 6. Dili na magpagakos-gakos. Magpahag-hag. Dili na kani akong kuya. Ihag di mo, iwakli na ka. Dili na sila magpagakos-gakos. Pero kanang gagmay pa, atong namnamon ang kalami sa ilahang mga singot. Ang kalami sa ilang baho mga kaigsuonan kay inig kadako-dako na. Dili na gyud sila magpahag. Unsa may buhaton nato ana? Mosulod ka sa ilang kwarto. Say good night. Ayo pagdugay. Gawas ra pug kadayon. Dili man sila ganahan ana. Hilasan man sila. Okay? Dagko naman sila.
Good night. Kung okay ra sa ilaha nga, mukis ka silang agtang, sige, buhata. Do it for 22 days. Ineng ka 23 days makaigsuunan. Dili na nakatulog kung dili ka mo good night sa ilaha. That is emotional connection. So, ato nang buhato, nana sila connection sa ato emotionally. Maka-open sila sa ato emotionally. Nga naman, ato mang ipakita ng atong emotion sa ilaha. So, ingana mga kaigsuunan, no? I know, ang uban diri expert na pod ana. Parents nurture this growth by modeling healthy habits, sleep, eating, and rest. So, blessed kay ta mga kaigsuunan kay we are Seventh-day Adventist. And naa diha ang ato ang mga principles of health. Unsaon pagdako nga healthy. Na ang new start, we are guided by pila ka mga health books nga gapalibot sa tua. I hope nga ato puning basahon, mga kaigsuonan. Teaching boundaries and self-regulation. Ato apong tudluan ang atong mga anak ni ini, mga kaigsuonan. Nga kanang kabalupod sila sa ilahang pagabuhaton. Kana bitang nana sila instinct. Ay, kani mao nay dapat. Kini mao nay dapat. Affirming emotions but guiding responses. So, ato pong i-open ang atong mga bata. Kani akong kuya, dili siya kayo open sa mua. Nga ako, gusto na ko nga kanang ma-open bitaw siya. Na to si kuya. Kaning ang manghod, mustorya dyan ni siya sa crush niya. No, na siya'y crush, mag-smile-smile ni siya. Pero si kuya, wala gyud ni nagstorya sa mua. Dili jud siya. Among giingnan niya, kinsay mo ang ganahan sa classmate nimo? Dili siya mo storya. Dili siya mo tingog. Amo jud siyang ginabribe. Tagaan takag 100. Basta mo storya lang jud ka. Kailan ako tagaan takag 100. Kinsay crush nimo? Wala mo ko crush. Oy, ano ni siya, wala siya crush. Kay gusto jud namo ba nga kanang mo open sila sa mua. Ngano dili man ka mosulti? Okay ra man ang nakay crush. Okay ra man ang nakay ganahan sa school. Dili man mi masuko. Dili man ka na mo sungugon. Bantay ha? Ningon siya, bantay ha? Kasi siguro nakita niya nga kung mustorya, sungugon. Hingana ang mahitabo. So dili siya ganahan. Lahi ang mga personality sa atong mga kabataan. So lahi pod ang atong pag-deal sa ilaha. Being present emotionally and physically. Dili lang sa emotional nga pagkuan sa ilaha mga kaigsunan, but physical. Sa ilahang mga happening sa ilang kinabuhi. Kami sa balay kay pasaylo ako mga kaigsunan kay ang ako may example kay nirag yung amo apod. Kami sa balay kay kanang busy ming duha, dili ko maka-attend sa ilahang mga recognition kaayo, mga meeting, kani yung mga meeting sa eskwelahan. Wa gyud ko ka-attend ana. Then kalami sa paminaw no kung kanang ikaw magsunod-sunod sa imong mga anak mo gid akong gusto. Magsunod-sunod ka sa imong anak, then pag abot sa recess matudin ka didto nya. Kana gusto siya ko ana makabalo ba? Ay kanang naara imong recess, kanang ana ba niya pag human trapo-trapuhan sa likod. Wala jud ko ka-testing ana. Kay tungod nagtrabaho man ko. Maibog ko anang mga ginikanan nga nag-atong didto sa ilahang mga anak. Maibog ko sa akong mga parent kay grade 1 teacher man ko. Maibog ko sa akong mga parent ba, sa akong mga estudyante nga naag yun sa dili lang gud mo sulod sa room. Na dito sa purok. Maghulat inig mag-recess. Pag recess, ato day na sila. Painom daig juice, tubig, biskwit, trapo-trapo sa likod, pulbos. Hala, kalami! Ako mga kaigsunan, wala. Maibog jud ko. Pag abot sa paniud to, ma'am, pwede mi dire maniud to kay akong kuanan akong anak. Sige. Dili jud ko masuko. Hindi ko masuko. Masuko ba ng uban no kay musulod-sulod sa classroom. Dili ko masuko. Sige dali mo diri mo pangaon. Manay, unsay sudan ninyo? Lawoy, o tagay ko ninyo. So, ingana mga kaigsunan, lami kayo ang paminaw sa mga bata. Akong na-compare ang mga bata nga nay mama, nga nagatiman, ug ang wala giatiman nga bata.
lahi ra kaayo sila og attitude. Grabe ka, wild ka, unsa ba ning uban? Hyper nga. Naman po'y hyper nga mga bata nga naa ilang mga mama, pero lahi ra. Lahi ra sila. Sweet, dayon, mo respeto sa imuha. Katong wala na atiman, wala sila na gayran, lahi. Pag imong kasabaan, musukol. Ana, ay, dili ko gustuhan ha. Ingna imong mama, paanhion nako. Kay dili man ako makita ilang mama. Magpatawag mong parent conference, parent-teacher conference, wala. Dito ni mo maila-ila, ing ani day ang bata. Tungod, walay pakialam ang mga ginikanan. So, diri sa Baan Church, blessed kay ta mga kaigsoon, no? Kay nakita gyud ako grabe ang mga bata ka participative sa atong church. Number 3 na ta. Pila ra ganito ka buok? Upat ra. Grow in favor with God. Nurture their spiritual life. Balik-balik yun mga kaigsuunan, no? Gingon diri sa Proverbs 22 verse 6, everybody, let's read. Train up a child in the way he should go. Atong i-train. Kano sa man ta magsugod og train? Ini grade 1 na ba? Kano sa? O, kanang naa pa sa tiyan, Imi. Imi, tudloin na Imi. Bibi, mag-behave gyud ka bibi ha, inigdako nimo. Kay tinuod ba gyud na? Unya istoryahan na nimo ang papa gyud ka ni si Rian, si Rian. Ato jud ning paistoryahon daan og Bible story samtang napasatiyan ang bata. Ngano man, aron masuksok na gyud daan sa ilahang mga brain cells samtang gagmay pa sila. Okay, ini kada ko na dili na maminaw bisag unsaon pa na nimo dukdok. Dili na. How to nurture favor with God? Pray with them and for them regularly. Dili lang kay kada Sabado ra. Mo pray ka alang sa imong mga anak. Ipaampo na ko akong anak during sa ato ang intercessory. Kulang kaayo. Dili jud. Dapat regularly. Buntag, gabii, ug naa kay time nga vacant, mag-ampo ka alang sa imong mga anak. Model repentance, not perfection. Sagaran na ba sa tuwa? Perfectionist. Dapat ing ani, dapat ing ani, dapat ing ani. No? Model repentance. Kanang pagpangayo og pasaylo kay ngano nakasala. Nakasala man. Lisod baya kayo ning uban nga mga bata mo ngayog sorry. Pag sorry kay nakasala ka saya, dili ko. Sige na kay nakasala man kapag sorry na. Ana ra gyud. Kay pag nay mag-away sa ako mga bata, ako man ang pasurihon. Dili ka mag-sorry? Sige. Adto ta dito sa principal. Dugay kayo. Ngano ka? Dugay kayo mag-sorry. Ikaw ra mag-sorry. Hangtod nga na anad sila mga kaigsuunan sa akong classroom nga mag-sorry. Pag human og sorry, mag-hug. Nga kaning babae ug lalaki kay mag-away man pud ni sila. Nganong dili man mo mag-hug nga nag-away biya mo bi na ang atong rule diri Pag mag-away, mag-hug, mag-sorry. Dili mi ma'am oy babae man na siya. Nga naman di ay. Kamo tanan diri mga igsuon ra mo kay ako inyong mama. Mutuo pod baya sila mga kaigsuonan. So mag-hug pod na sila then mag-sorry. Next, make church and worship a rhythm, not a checkbox. Ay, mo to sa simbahan kay para ma-check ta dito sa atong attendance. Para kuan kay Sabado baya gyud ron. No. It's unsa man a rhythm. Every Saturday, Wednesday and Friday, ato yun nang dalhon sila. Bahalag magkiniat na sila diri. Kami sa una, ka-remember jud ko ani, during AY, dito ng mga bata, apil na pud mi dito dagan-dagan, ala, dakpanay. Pag-abot sa balay, husay. Husay na. Husay, pila ka bunal ang imuha ang atong sabot dili mag dagan-dagan. Kay inig AY baya. Lami naman jud kaayo ni idagandagan ng mga bata. Magdagandagan ba mga bata inig AY?
Yes. Lami kay magdagandagan no amput. Kani nga mga bata, lami na jud kayo idagandagan. Hala. Pag abot sa balay. Unsay paabot sa balay? Bunalan daw sila. Agabot sa balay. Mapiti jud kay gisabot na mandaan sa mga dili magdagandagan sa simbahan. Bahala na mga kaigsunan kay mudako ra man na sila. Wala pa man sila ga mature, gaagi man pud ta ana tanan. No? Gawas lang katong mga converted. Pero katong mga children nga na nagdako nga ang ilang ginikanan mga Seventh-day Adventist. So naa gid na sila diri, gadagandagan gid na sila. Pero unsay nahitabo sa ilaha? Pag anam nila kadako, nagdagandagan pa ba sila? Wala na. Naggamit na sila diri sa ato ang simbahan. Pero katong mga ginikanan nga, ay kakapoy aning bataa dalon sa simbahan. Oy, nga naman, sige naman nagpabadlong. Dili mga kaigsunan. Bahala, nagmuhilak na diha, kay gigutom. Imuha gyud nang dalaon. Normal man na sa ilaha. Ayaw nagsampungin ang baba. Dalha lang dito sa gawas. Okay ra na siya. Okay rata. Ha, ana ha? Dili kay, usa man ni si sister ko, kabalong iyang anak kay naay gamay, ihapod ng dalon-dalon. Dili na pwede. Ato gyud nang sabton. Tanan kita nakaagi sa pagkabata. Ing ana man gyud na. Dapat gamay pa, dalhon na gyud nato. Teach them to hear and obey God's voice. Oh, unsaon nato pag-teach o pag-obey sa God's voice kung dili nato dalhon sa simbahan? Dalhon gyud nato. Asa to akong amiga diri, Arlene, na si Arlene di sa likod. Gimingaw ko ani niya ba? Oh, naay hang mga anak nalipay kayo ko makakita kang Arlene nga nadala gyud pud niya yang mga anak sa simbahan. Number 4 na ta mga kaigsuonan. 11:7 pa. Grow in favor with men. Teach them to love others. Unsaon man ni? Mga kaigsuonan, am I training my child to be more like Jesus in how they treat people? Ato bang gi-train ang ato mga kabataan unsaon pagkuan sa uban, pagtagad? Or ang nakita sa ato is sige tag marites. Mao pud ang masundog sa ato mga kabataan. So, unsaon man nga matudluan nato sila unsaon pag-treat sa uban nga mga tao. Number 1, be kind, not just polite. Kaning polite, kung sa eskwelahan pa, good morning ma'am, polite na ka ana. Kind, lahi ning pagka-kind mga kaigsunan. Butan jud ni siya. Butan jud ni siya. Dili lang sa istorya. Apil sa buhat. Value others as God's image bearers. Ikaw man ang image sa Ginoo. Ug unsa man ang Ginoo, ingana pug ka. Hala no, kalisod. Perting lusura mahimong ginikanan. Kinsa may mga dalaga diri ulit tawbi. Nangaminyo na nga to mga youth. Naapay nabilin. Gamay na lang lagi atong youth din hino. Nangaminyo na siguro. Si Jabi. Gwapa kayo si Jabi. So Jab, hunaon gyud na nimo daan Jab nga ang imuhang mabana kay kanang God-fearing. Makita ang Ginoo sa iyaha. Wala kalisod. Value others as God's image bearers. Apologize and forgive. Sayon ra ba ni? Apologize and forgive na kay nakaaway nga silingan nimo. Lisod. Lisod no? Nya nang hiram ba ito sa imuha og kuan. Ya wala gibiyaran. Hala, mamansin pa baka ka? Murag lisod kayo mga kaigsuunan. Pero ato jud nang ampo. Stand up for what's right with grace. Unsa maning stand up for what's right with grace? Kana bitaw mo tindog ka kung unsay tama. Pero dili ka masuko. Dili ka masuko nga. Ay, kami ba jud ang tama? Kami jud. Kamo dili mo tama kay kaon kog baboy. Dili jud na mga kaigsuonan na with grace. Di po nato ing anaon sila kay kani ba akong kuya mukaon man sila mga baboy na kong mga classmate. Unya, unsa man imong himuon ana?
Sige siya guna-huna. Ang imong himuon, ingnon nimo nga hugaw ng baboy mo nang dili na dapat kaunon. Dili man jud sila maminaw sa ako. Giunsa ka niya pagsulti. Gisultihan po na niya. Dili man sila maminaw sa ako, ma'am. Kaon man sige hapon sila. Unya, wa tay mahimo ana. Ipabasa sa ilaha naa sa Bible nga dili ipakaon sa Ginoo ang baboy kay hugaw. Next na po siya. Mangano man na sila nga dili man Sabado ilang simba. Tingala siya siyang mga classmate kay ngano daw ang dili Sabado. Lahi manggod taya, lahi ta og simbahan, lahi pud ilang simbahan. So ang imong buhaton ana, imo ang i-inform sila kay wa sila nagbasag Bible. Imo ang i-inform nga, uy, mao ni tama tan-awa sa Bible Sabado man ni. Diri jud ta. Ngano siya. Ay di jud sila maminaw maay. Sige lang. Kadugayan ana makasabot ra na sila. Kay naman siya sa SDA nga school, so naapod sila kanang Bible study. So moapil po siguro siya didto. So ing ana makaigsuunan sa pag-teach sa atong mga kabataan. Na ako story. Ang uban siguro nakabalo na about sa story na ni Easy Eddie. Kani si Easy Eddie. Kaning nasa ubos mo ni si Easy Eddie. In the 1920s and 30s, one of the most feared names in America was Al Capone. Kani si Al Capone kanang nasa babaw. The infamous Chicago mob boss. He ran an empire of crime, bootlegging, gambling, violence, and corruption. Tanan nga mga krimen. Nganli tanan mga krimen. Siya ang leader ana dito sa America during the 1920s. And Al Capone had a powerful lawyers. Daghan siya og mga attorneys, mga lawyers. And kani si Easy Eddie, mo ni siya ang pinakamangiitan niya nga lawyer. Tanan nga kaso niya, quits. Tanan nga mga kuan din na bisag unsa pa na wa gyud na priso ni si Al Capone. Because kani si Easy Eddie, brilliant, bright jud kayo, maay mo pasikot-sikot, and dato man pud kaayo ni si Al Capone. So makagawas gyud siya. Easy Eddie was Capone's personal lawyer. He wasn't just good, he was brilliant. He knew the law inside and out, and he used that knowledge to help Capone stay one step ahead of justice. So wala gyud, di gyud ni madakpan-dakpan ni si kinsa Al Capone. Because of his work, Eddie lived a life of luxury, big house, fancy cars, servants, everything money could buy. Tanan gihatag ni Al Capone kang Easy Eddie kay tungod siya kuan niya lawyer, kagawas gud siya, tanan kanang mga balay nga mga mansyon iyaha na. Hayahay kayo si Easy Eddie. But Eddie had one soft spot. Kinsa man ni? His son. Palihog ko. Next slide please. Dara. Ang iyahang pinakapalangga nga anak. Cute kayo. He loved his boy deeply and wanted him to grow up to be an honest, good man. Pwede ba na? Ikaw nga bakako ni imong anak honest. That began to trouble Eddie's heart. Nakuha na siya. Nakonsensya na siya. He realized he couldn't teach his son values like honesty, integrity, and courage while working for one of the most evil men in America. Nakonsensya na si Easy Eddie. Unsaon man niya pagtudlo siyang anak nga mahimong buutan nga siya mao may nagapagawa sa pinaka maldito sa Amerika. So Easy Eddie did the unthinkable. He turned against Al Capone. Iyahang biyaan si Al Capone. And he decided nga mo testigo laban kay Al Capone. His testimony helped finally bring down Capone, not for murder or bootlegging, but for tax evasion. Eddie knew that testifying meant signing his own death warrant. Kabalo na si Eddie,
nga mamatay gyud siya. Kay tungod ba ni Al Capone, tungod sa kuan ani dakog kwarta, daghag kwarta, gamhanan kay tungod ingana gud ka kuan sa imuhang dako kayo sa Chicago ni nahitabo mga kaigsuonan. So, in 1939, Easy Eddie was gunned down in the street. Mo ni nahitabo. He died alone but with a clear conscience. Wala na siya unsa na gihasol sa iyang konsyensya kay iyang gibuhat kung unsa ang tama. Pero mga kaigsuonan, mao ni ang nakita sa iyahang bulsa. Next slide please. Naay poem nga iyang gihimo, The Clock of Life. The clock of life is wound but once, and no man has the power to tell just when the hands will stop at late or early hour. So unsa man ni siya? It's about life. Wala ta kay balo kung kanus ata kuhaon. Wala ta kabalo nga ugma wala na ka. To lose one's wealth is sad indeed. Kung mawad-an ka kwarta, sad man pug ka na kay nawad-an ka bisan og 100 ra na pero naguol biya ka. To lose one's health is more. Kung nakay sakit, maguol jud ta. No? To lose one's soul is such a loss that no man can restore. Pero kung ang imuhang kalag mo mawala, wala na gyud makabalik pa niya na makaigsuonan. The present only is our own. So live, love, toil with a will. Place no faith in tomorrow, for the clock may then be still. Mao ni ang gibalik-balik makaigsuonan nga buhaton na niya kung unsa ang tama kay wala siya kahibalo kanus-a mo stop ang iyahang orasan. Eddie couldn't change his past. Dili na niya ma-change kung unsa to iyang nabuhat nga ning agi na, but he changed his legacy. He gave his son a new name to live up to. Iyang gihatag sa iyang anak ang maayo nga pangalan nga masundog niya inig kadako niya mga kaigsuonan. During World War II, lahi na po ni siya nga story mga kaigsuonan. Mubo ra ni siya. Lieutenant Edward Butch O'Hare was a fighter pilot in the US Navy, stationed on an aircraft carrier in the Pacific. So sa World War II, kani si Lieutenant Edward Butch O'Hare, si Butch O'Hare, usa ni siya ka pilot sa fighter plane. And usa ka adlaw ni ana, during sa ilang mission, pagpalupad niya sa iyahang plane, pag-check niya makaigsuonan, uy, wala na full tank ang iyahang fuel. So, it means, kay wala man ka na full tank, dili jud ka birada ditog maayo. Sa iyang gibuhat, ming balik siya siyang agi. And asa nila gibutang ang iyang mga fuel, ang ilang mga baril, tanan-tanan, dito sa usa ka dako kayo nga ship. Bot say tawag ana nga ship, warship ba na? Basta kay dito tanan, nasa dagat. Ning balik siya. Pagbalik niya makaigsuonan, nakita man na niya ang mga Japanese fighter planes nga mo attack dito sa baba. Ilahang nang bombahan ang ship. Kung mabombahan to ang ship, wala na sila. Wala na sila yung mga fuel, baril, tanan-tanan. Wala na pagkaon, natanan dito. Ilang mga panginahanglanon. Unsay gibuhat ni Butch O'Hare? Iyahang sulong siya ra isa mga kaigsuonan. Gisulong niya mga Japanese nga siya ra. And matod pa sa istorya, siya lamang usa, wala na joy makastop ani. Kinsa may mo stop nga siya ra man dito. Iyahang kuan gyud nga iyahang mapabalik ang mga Japanese. So, boni ilahang ship makaigsuonan. Dito makaigsuonan, Butch dove into the enemy formation. Guns blazing, he weaved in and out the bomber group shooting down one plane after another. Napildi niya makaigsuonan ang
Daghan kaayo nga mga Japanese warriors ni adtong panahon na. He flew at the enemy planes trying to distract and confuse them, risking his life to protect his fellow sailors. Giprotektehan niya tong nasa baba mga kaigsuonan. Thanks to his bravery, the Japanese bombers were scattered and the fleet was saved. Butch O'Hare became the first Navy ace of World War II, and he was awarded the Medal of Honor. So mo ni si Butch O'Hare. Nahimo siyang hero sa Amerika. So unsa man mga kaigsunan, unsay connect? Unsay connect sa duha ka story? Mo ni siya ang kuan no, napaday siya sa Chicago Airport na dito O'Hare International Airport nga gipangalan kay Butch O'Hare. Mo pud na ay ang gibutang dito ang ihang plane mga kaigsuonan nga gihimo nga kanang bitawng para ilahang mahandom si Butch O'Hare sa iyahang gihimo nga heroism. At the age of 29, Butch O'Hare was killed during another mission. Paghuman adto, mo na ning gipahimuan siya og kana dito sa Chicago Airport. Unsay connection mga kaigsuonan sa ilahang duha? Next slide please. Si Lieutenant Edward Butch O'Hare ug si Easy Eddie. Si Easy Eddie, siya ang amahan ni Butch O'Hare. So mga kaigsuonan, naay connection ang ilahang gibuhat. Mahimo ba nga hero ang usa ka anak kung ang iyahang amahan is kanang walay pakialam sa iya? So makita na to mga kaigsuonan no, kung unsa ang gihimo sa usa ka amahan, aron lamang ang iyahang anak makahimo og tama nga mga desisyon sa iyang kinabuhi. Kung wala to'y gihimo ni Butch O'Hare mga kaigsuonan, wala na, daghan kayo ang mamatay sa Amerika. Eddie couldn't change his past, but he changed his legacy and gave his son a new name to live up to. Growth takes time. Kaning pagtubo, dili lang ni siya magic. Ni tubo siya spiritually, ni kalit lang siya kabuutan. No. Ang bata, ni kalit lang og kaulit tao. No. It takes time. Your child doesn't need a perfect parent. Dili kinahanglan nga perfecto ta. Just a faithful one. You are planting seeds today that will bear fruit for tomorrow. Ang atong gitanom nga mga liso karon, ugma damlag, kini magapamunga, ug maayo nga mga bunga. God is not asking you to raise perfect child. Wala na ingon ang Ginoo, kinahanglan perfect yun imong anak ha? Wala. But to raise one who knows and follow the perfect Savior. Keep showing them Jesus in your words, in your prayers, your correction, and your love. So, unsa tong upat ka mga paagi, mga kaigsuonan, to raise our children go more like Jesus. Number 1, grow in wisdom. Number 2, grow in stature. Number 3, grow in favor with God. And number 4, grow in favor with man. Good morning and happy Sabbath to all.